Balikan po natin ngayon ang balita tungkol sa matinding traffic na sinuong ng marami nating mga kababayan sa araw na ito at sa mga nakalipas na araw dahil sa one-track lane sa Caloocan City. Sa punto pong ito makakausap natin ang chairman ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority na si Attorney Francis Tolentino. Magandang gabi po, Chairman. Na-traffic din ho ba kayo? Medyo po, magandang gabi po, Ma'am Jessica, magandang gabi sa inyo mga taga-subaybay. Na-traffic po ba kayo, Chairman? Naranasan niyo po ba yung traffic kanina? Nakaranas po tayo sa EDSA po kanina. Oho. Ano po bang tingin nyo? Ano hong analysis nyo dito sa nangyari? Biglang nagpatupad, parang biglaan ho ba? Tama ho ba? Yung pagkaroon ng one-track lane? Kahit po sa, ganito po, yung one-track lane policy po na pinatupad ng MMDA, sa C5 lang po yan. Wala pong one-track lane policy sa ibang lugar. Opo. Yung nangyari po ngayon sa A. Bonifacio ay talagang dahil po sa pagdagsa ng truck papunta po sa pier, sa Port of Manila. Dahil may deadline din po yung mga importers, truck operators na maalwas nila sa loob ng PTA premises ang lahat nilang kargamento. So imagine po natin, libo-libo po mga truck ang papasok ng Port of Manila coming from the north at coming from the south. Lahat po yan ay mag-queue. Pipila po yan sa Port of Manila. At bago po niya marating kung coming from the north, ang Port of Manila, ng sabay-sabay, marami kayong dadaanan din ng mga road repairs at marami pang iba. Yung buong area po yun, A. Bonifacio, hanggang Port of Manila, wala pong presence doon ng MMDA, except doon sa isang corner, malapit na po sa Delpan. Since 2007, ang nagpapatupad na po ng batas trapiko dyan, nagmamanage at iba't ibang local government units. So yung nangyari po kanina at ng mga nakaraang araw ay bunga po ng pag-congest ng mga truck papunta po sa port. Na punong-puno na po yung A. Bonifacio, full capacity na, naapektuhan na po yung NLEX. Yung NLEX naman po, alam niya naman po, ang major jurisdiction dyan ay yung NLEX operator. Kaya kanina tahong hapon, nire-recommend namin sa NLEX na magpa-counterflow na. Ngayon pa lang ho ata, magbubukas sila ng ibang lane para mag-counterflow ng mga barriers nila sa Smart Connect. Ang nagkamali lang po kaninang umaga, yung NLEX po ay nag-tweet na ang sinisisi po, yung MMDA daw, ay merong one-track policy at yun daw ang sanhi ng traffic. Hindi po totoo. Subalit bandang alas 3 ng hapon, niretract na po yun ng NLEX at nag-apologize pa ho publicly na walang kinalaman doon yung MMDA at dinilit na po nila yung kanilang naka-offend na Twitter message. So yun po yung naging dahilan kung bakit kami nasisi kanina. Marami ring netizens na kung ano-ano sinabi dahil akala po nila yung one-track lane policy. Yung one-track lane policy namin ay sa C5, which is almost 20 kilometers away at wala pong kinalaman sa Port of Manila at sa nakikita ko naman nakakatulong sa C5. So ito po nararanasan na congestion ngayon sa A. Bonifacio. Siguro mga 2 linggo pa ang ganyan magiging sitwasyon dahil magkakaroon naman po ng last mile route na pinapapatupad ng cabinet cluster on port congestion para maalwas na po yung laman yung congestion sa pier. Oho. So, Chairman, hindi ho totoo na biglang nagpatupad ng one-track lane yung Caloocan? Wala hong ganyan? Meron pong, kausap ko po kanina, kasi kanina meeting ko rin po lahat ng traffic bureau head, pati mga vice mayors ng Metro Manila. Yung sa Caloocan daw, ang sabi nila, nakasalang pa sa kanilang konseho. Subalit on the ground, may nagre-report naman na may pinatutupad na gano'n. Pero kung may ipatupad ng gano'n, ang nakikita ko po dyan ay nabibili lang yung pagdaloy ng truck dahil pinapipila. Subalit ang nakikita ko po rito ay talagang yung volume ng truck na papasok ng pantalan natin. At pagdating naman po sa pantalan, medyo maluwag nga po, yun ang pinagtataka namin papasok, hindi naman kagad sabay-sabay ho lahat yan papasok sa gate ng port, ng PTA premises. So, nakikita natin, ito pa rin yung queuing problem. At ganito rin yung nakikita po natin sa Ross Boulevard, going south naman tayo. Hanggang Baclaran po yung pila dahil lahat po yan papunta rin sa isang gate ng Philippine Port Authority. So, sabi ko nga kanina, makapati yung proseso sa loob ng port, papasok sa gate at palabas,
ay dapat ma-reduce it, ma-review, baka doon nagpapatagal din. So lahat po itong northbound at southbound, isa po yung direksyon. Papunta pong gate ng Philippine Ports Authority para kunin po yung mga container vans. Oho. Wala ho ba talaga sanang nagawang paraan para hindi po nagkasabay-sabay ito hong mga truck? Kasi it defeats the purpose, di ho ba? Parang we're trying to decongest the port by asking them to go to the pier para kunin na yung mga kargamento nila. Kaya lang, nagkasabay-sabay naman sila, mas malaking problema ho ito ngayon. Tama po kayo. Siguro po ngayon nagkakaroon ng realization din sa mga tracker, sa mga importer, sa PTA na maaring magiging in the long run counterproductive din. Pero yung talagang end goal po rito ay para maalis po yun, yung laman sa loob. Pero hindi ko po ito desisyon, ma'am. Hindi sa akin ito. Ito po cabinet cluster para matulungan po yung ating ekonomiya. Maialis po yung mga container van dahil meron pong ilang truck operators, nagtaas na yung kanilang truck rate at pinangambahan. Baka yung mga goods natin ngayong Christmas season ay tumaas. So yung purpose talaga, yung mission is to decongest the pier. Pero tama po kayo, dahil sa pag-decongest ito, nagsabay-sabay na. Kung pupunahin nyo pa, alalahanin, 3 weeks ago, yung LTFRB nag-issue ng 35,000 provisional authorities para sa mga truck. So, dumagsa po talaga yung truck. At napakaliit po nung A. Bonifacio C3, punong-puno na po yun, overcapacity na po yun hanggang ngayon. Habang nag-uusap po tayo, wala po talagang galawan yan. So ang lahat po nitong mga bihikulong ito, truck, ang punta po, ang destination ay isa, yung port, yung Pantalan po. As in anything, Chairman, ang kailangan ho talaga dito, hindi pwedeng isang ahensya lang ang gumagalaw o nag-iisip ng solusyon. Kailangan upuan ho ito ng lahat ng mga ahensya na pwedeng may kinalaman o pwedeng makatulong para humarimedyohan itong sitwasyong ito. Tama po kayo. Ang nakakalungkot lang dito, may mga nadamay tayong mga mananakay. Kaya nga po yung suggestion namin kanina sa NLEX, buksan na po yung kanilang barrier para mag-counterflow. Sila naman po yung may jurisdiction doon. At palagay ko po, as we speak, ginagawa na yan. Kaya lang, itong truck, talagang iisa po ang patutunguhan ito yung pier. So, kung ganun katagal ito makakarating ng pier, depende rin po kung ganun kabilis papasukin sila sa gate at mag-load. Yung pag-load po at pag-unload, hindi po ganun kabilis yun. May kailangan makinarya po doon para mailagay sa kanilang trailer truck at iikot po yun. Lalabas naman po yun sa kanilang destination pabalik. So, mahaba-haba po ito at hindi po ito ilang oras lang. Continuing po ito. At may mga dumarating pa rin naman ng barko na nag-unload sa ating pier para naman kunin pa rin ng iba. At meron naman ng barko rin naman na dumarating para mag-load naman po para sa atin po mga export product. So makikita po natin na salasalabat na po itong problemang ito. Pero lahat po ito ay port-related, port-generated traffic congestion. Yun nga, sasabihin ko po sana, bakit naman nataon pa sa Biyernes? Kaso, alam ko rin ho na the past 2 or 3 days, may ganito na hong problema. Merkulis pa ho. Nung Merkulis pa ho ito, bumibigat-bigat na kasi po ang panuntunan ngayon ay talagang kunin ng lahat nila. At ito nga po darating na linggo ay magkakaroon po nung patakaran naman na pagbigyan yung mga ilang trucks na mag-deliver dito sa mga warehouses within Metro Manila. Ito po ay decision din ng cabinet cluster on port decongestion. So, isa lang po ang pakay, isang destinasyon, kunin yung mga container van, naapektuhan lang po yung ating mahikitid na lansangan at ang nakakalungkot po ay naapektuhan din po yung ating mga mananakay at maging ito pong nakatukod po sa NLEX. Lahat ho tayo apektado nito ngayon kasi yung bangus halimbawa na i-deliver sana sa Divisoria o sa Balintawak, yung gulay galing Pangasinan, yung galing Baguio, wala na. Naipit na ho lahat yan dahil hanggang NLEX na ho itong traffic na to, naging parking lot na ho Tama po kayo. Yung report po sa akin kanina although umusad-usad po itong ilang areas sa A. Bonifacio, hanggat hindi po napapa-counterflow itong
itong NLEX, hindi ho mababawasan. Ang tinutukoy ko, yung pribadong sasakyan. Mhm. Yung pribadong sasakyan, kailangan makagalaw na, makapunta na ho ng EDSA para lumuwag-luwag yung NLEX. Subalit yung truck na papunta po ng A. Bonifacio, papunta po ng Pier, ganun po talaga ang pila dahil sa dulo, ito po ay hanggang dulo, hanggang gate po ito ng Pier. Naku. Doon lahat po ang pasukan niyan. Doon din po din sila lalabas. Naku po. Oo. Napakahirap po nitong sitwasyon na ito. Chairman, sige po, I'm sure mas marami ho kayong poproblemahin pa at iintindihin para humaibsan itong sitwasyon ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Aha.